At meron po tayo ditong isang napaka-importanting balita na lumabas dito sa mundo ng cryptocurrency na tiyak na ikaka-excite ng bawat XRP holder. Sapagkat may nakita po tayong malaking paggalaw sa mga exchanges na hindi natin maaring baliwalain. Ayon po sa pinakabagong exchange flow data, mahigit $31 million na halaga ng XRP ang inilabas o winidraw mula sa mga major crypto exchanges sa loob lamang ng nakalipas na 72 hours. Kapag ang ganitong kalaking halaga ng asset ay inilalabas sa mga trading platforms, laging may dalang mensahe ang mga whales o malalaking investors. Ang tanong natin ngayon ay simple lamang, bakit nila ito ginagawa at ano ang epekto nito sa ating hawak na XRP? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang data na ito, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa supply shock at susuriin natin ang mga mahahalagang price levels na dapat nating bantayan. Ayan, unahin po na muna nating pag-usapan ang data sa likod ng $31 million na outflow. Ayon po sa mga reports, ang trend na ito ay hindi lang basta chismis. Ito ay base sa matibay na on-chain data. Ang Binance na siyang pinakamalaking trading platform ang nakapagtala ng pinakamalaking trading volume sa period na ito. Gayunpaman, mas kapansin-pansin po ay ang net inflow heatmap. Ang Upbit ay nagpakita po ng pinakamalaking negative exchange flows. Ayan, buksan lamang natin ito. Ayan, ang Upbit ay nagpakita ng ayan po pala. Ang Upbit ay nagpakita po ng pinakamalaking negative exchange flows. Ibig pong sabihin yan ay mas marami ang lumalabas na XRP kaysa sa pumapasok sa kanilang platform. Hindi lang Upbit ang apektado. Ang ibang malalaking pangalan gaya po ng OKX, Bitget, Kraken at saka Bitfinex ay nagpakita rin ng parehong trend na negative net flow. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng pananalita? Ibig sabihin, ang mga tao, partikular na ang mga big-time investors, ay ayaw nang iwanan ang kanilang XRP sa loob ng mga exchanges. Inililipat nila ito sa kanilang mga private wallets o sa mga long-term storage solutions. Kapag nasa private wallet na ang crypto, hindi na ito available para i-trade agad-agad. Ito ay isang klasikong sinyales na ang mga may hawak ng XRP ay nagpaplano na mag-hodl o mag-ipon ng matagal. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa konsepto ng supply shock. Marami pong analyst ang tumitingin sa data na ito at binabanggit ang isang mahalagang termino. At yan po ay ang supply shock. Para sa mga hindi po pamilyar, ang supply shock ay nangyayari kapag ang available na supply ng isang asset sa market ay bumababa habang ang demand naman ay nananatiling matatag o kaya naman ay tumataas. Sipin po ninyo ito na parang isang produkto sa grocery store. Kung ang supply ay nauubos dahil binibili ng mga tao at tinatago, pero ang gusto bumili ay marami pa rin, ano ang mangyayari? Ang presyo ay posibleng tumaas dahil sa scarcity. Ayon po sa isang analyst na si Vuori Trading, ang kasalukuyang trend ng pag-withdraw kay XRP mula sa mga exchanges ay nagpapahiwatig na posibleng papalapit na po tayo sa ganitong sitwasyon. Kapag kakaunti na lang ang XRP na mabibili sa mga exchanges dahil karamihan ay nasa cold storage na, kahit maliit na pagtaas lang sa demand ay kayang magtulak sa presyo pa itaas. Pag-usapan naman po natin ang importansya ng 1.18 na price level dito. Hindi lang basta supply ang dapat nating tingnan. Mahalaga rin ang technical na aspeto o ang tinatawag nating market structure. Meron pong isang trader dito
na si Nick. At siya ay nagbigay ng napakalinaw na pananaw tungkol dito. Ayon po sa kanya, para maging malakas ang ating bullish outlook, kailangan nating makita ng presyo ng XRP ay mag-close o magsara sa itaas ng $1.18 sa ating weekly chart. Ang $1.18 ay nagsisilbing isang mahalagang battleground. Kung mananatili tayo sa itaas nito, ang sunod na target ay nasa paligid po ng $1.30. Pero kung tayo ay magsara or mag-close sa ibaba ng 1.18, posibleng magpatuloy po ang bearish momentum o ang paghina ng presyo sa maikling panahon. Ang mga traders at investors ngayon ay nakatutok po sa price level na ito dahil ito ang magsasabi kung ang accumulation phase ba ay magresulta sa paglipad ng presyo o kung kailangan pa nating maghintay ng matagal. Ang pag-withdraw ng $31 million ay isang positibong sinyales. Pero kailangan pa rin nating makita ang kumpirmasyon sa price action. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa ating lahat? Maaring itanong ng iba, bakit ko pa kailangang malaman ang exchange flows? Ang sagot ay dahil ang smart money ay laging nag-iiwan ng bakas. Kapag ang mga exchanges ay nauubusan ng supply, ito ay isang malakas na indikasyon ng tiwala. Ang mga investors ay hindi nag-aalis ng pera sa exchange kung inaasahan nilang babagsak ang presyo bukas. Ginagawa nila ito dahil naniniwala sila sa long-term potential ng asset. Ang nakita po nating $31 million na paglabas sa loob ng 72 hours ay hindi maliit na halaga. Ito ay patunay na sa kabila ng volatility o paggalaw ng presyo, ang mga whales ay patuloy na nag-iipon. Ang pag-monitor sa ganitong uri ng data ay nagbibigay po sa atin ng bintahe. Imbis na magpadala sa emosyon tuwing nakakakita tayo ng red sa chart, mas mainam na tingnan ang on-chain data na ito. Nakikita ba natin ang mga whales na nagpa-panic sell? Hindi. Nakikita ba natin sila na inilalabas ang asset mula sa mga platform para itago? Oo. At yan ang mahalagang pagkakaiba. Yan sa kabuuan. Sa mga susunod na araw, ang lahat ng mata ay nakatutok sa kung magpapatuloy ba ang ganitong trend ng withdrawal. Kung ang $31 million ay susundan pa ng mas malalaking volume ng paglabas, asahan natin na lalong hihigpit ang supply ng XRP sa mga trading platform. Bilang mga observers sa market, ang kailangan lang natin gawin ay manatiling mapagmatsyag. Bantayan ang $1.18 price level, obserbahan kung ano ang mangyayari sa mga darating na linggo at higit po sa lahat, huwag hayaang malito sa maikling panahon ng ingay ng market. Ang data ay nagsasabi po ng isang kwento. Ang kwento ng pagkakanda ng mga malalaking investors para sa susunod na yugto ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.